Inday Sara ha. Pakinggan lang natin ha. O kasi gusto kong ibalita to kasi mag-best friend daw sila ni Inday Sara. I-discuss na lang natin mamayang gabi ulit pero gusto ko lang makita nyo to. Kasi dapat magsasalita si Inday Sara sa 2028 pa. Hindi. Sa July 19, 2 days before yung SONA ni Bongbong Marcos. Doon pa lang siya pwede magsalita kasi ngayon kanyang resignation, irrevocable resignation, ay effective hanggang 19. July 19. So July 21, yung SONA ni Marcos, that's on a Monday. Di ko alam kung anong sasabihin niya sa SONA niya, pero nakakuha ng interview ang GMA7 patungkol sa yung pagre-resign niya. O pakinggan natin. Pakinggan nyo lang ha. Pagkatapos nito, pwedeng work-life balance naman. Ang ganda ni VP. Nanonood siya ng volleyball. Alam mo ba't nanonood si VP ng volleyball? Oo. Kaya nanonood si VP ng volleyball kasi yung sampal niya, pinapractice niya na ng pack, spike. Pack. Nagpa-practice na yan. Nagpa-practice na ng spike yan. Kaya yan nanonood ng volleyball. Volleyball ba to? O basketball? Nag-enjoy. Ang ganda ni Inday. Tang-ina si Inday, pumapalakpak lang, ang ganda pa rin. Inday! Iiwanan ko lahat. Pati kapitbahay ko para sa'yo. Ang ganda ni Inday. Iwanan mo si Man Scarpio, Inday, maniwala ka, paliligayahin kita araw-araw, magsasalita ako 3 hours. Para lang mapasaya ka. Kahit hindi ka magpakulay, Inday Sara, ang ganda-ganda mo talaga. Boss Dada, gayahin mo ulit yung drama nila para makahingi. Prince June, mamayang gabi, magdadrama tayo ulit. Ganda talaga ni Inday Sara, no? Hi, Inday. Nauna lang si Mans. Kung nauna akong dumating dyan sa Davao, Inday, maniwala ka. Maayos sana ang buhay mo ngayon. Hindi ka sana naghihirap ngayon sa kamay ng mga Marcos. Diyos mio. O, sige. Kay daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball. Utang ina, basketball pala. Akala ko volleyball. Mahilig talaga to si Inday Sara, pati basketball. Pinapanood nito. Para kang si Bongo ah. Parang pinatatamaan mo talaga si Bongo dyan ah. Nanonood ka ng basketball. Si Bongo nanonood ng PBA. Walang hiya. Oy, Fanny Put na, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Thank you very much, Fanny Putnam ha. O, habang nanonood siya ng basketball, ito basketball to ng mga tomboy. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pagkikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. Nagpunta siya sa opisina ni Bongbong, dala ko yung resignation ko. Ang ganda ni Inday. Ucha, pag ako si Inday nag-resign, ka mag-resign. Inday, wag mo ko iiwan. Inday, wag mo ko iiwan. Ikaw na lang ang rason kung bakit matino pa tong gabinete ko. Aalis ka pa, sinong ipapalit ko sa'yo? Si Leni Robredo. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulo. Again kaya ako nag-resign para sa ikabubuti ng departamento. Ang sinasabi ng ibang mga tanga, oy, alam niya. Alam ni Inday na
hindi siya nakakabuti sa departamento. Alam ni Inday yun. Kaya siya nag-resign, mabuti naman. Ang ibig sabihin ni Inday dito, yung para makabuti sa departamento, pati ang Department of Education, yung budget niyan, sinasakal ng mga mambabatas dahil siya yung secretary. Ibig sabihin, yung mga kalaban ng mga Duterte sa gobyerno wants Inday Sara to fail. Nakakainis kasi ako, si Inday Sara, napakaganda ng plano ko sa buhay. Napakaganda ng mga plano ko para sa kabataan. Pero tinatarantado nila yung departamento ko dahil ako yung department head dito, dahil ako yung department secretary ng Department of Education. Ako yung secretary ng Department of Education. So, pati yung mga programa ko, pinupolitika nila. Pati yung mga gusto kong mangyari, pupolitikahin nila. Lahat sisilipin nila. Meaning to say, hindi ko rin magagawa yung full potential ng lahat ng plano ko. It's useless kasi nga, may demolition job para sa akin. Hindi lang demolition job ng mga vloggers na binabayaran nila, pero may demolition job mismo sa gobyerno, yung mga secretaries niya ni PBBM. Kasi yung mga secretaries ni PBBM, pare-parehas na mga tanga yan. Nag-iisa yung secretary na maayos mag-isip, si Inday Sara, na e-expose yung kabobohan nila. O kaya ngayon, kailangan nilang tanggalin yung isang magaling para pare-parehas na silang mga tanga na matira. Ganyan mga bossing ang ginagawa nila kay Inday Sara. Kaya yung sinasabi ni Inday na para sa kabutihan ng Department of Education, it means para po hindi na pinupolitika yung Department of Education. Baka sakali kung hindi na siya yung hepe ng DepEd, baka sakaling yung budget ibalik na, yung mga proyekto nila idire-diretso na. Di ba kasi puro politika, pati yung kapakanan ng mga estudyante, kapakanan ng mga mag-aaral natin, nasasakripisyo na dahil sa politika nila So parang si Inday Sara, it is masakit to sa puso ko dahil malapit sa akin ng mga kabataan, pero baka mas makakabuti na umalis ako dyan kasi nga, ganun din, hindi ko rin magawa yung mga gusto kong gawin dahil hinaharang nila. Because ayaw nila maging successful ako. Baka sakali, kung hindi na ako ang DepEd Secretary, matuloy na yung progreso ng mga kapakanan ng mga kabataan. So yun po yun. Kaya ako nag-resign, it's because doon. Not because I'm incompetent. In the first place, numbers will tell you that Inday Sara is probably, if not the best, Department Secretary ni PBBM, yung isa sa mga pinagkakatiwalaan. Ayan, kaya ganun mga bossing, itong napakalupit na balitang ito, diretso. Pulong Rodrigo Duterte. Ang walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yun. Pero may balak ba siyang magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng vice ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Oh, di ba? So, hindi siya humihingi ng tulong or advice sa kanyang tatay. Oh, anong tawag niya sa tatay niya? Former president. That's how she addresses her own father. She's not addressing her own father, tatay. No, she addresses PRD as the former president of the Philippines. And kami, we address PRD as mayor. When we are talking to PRD, we call him mayor. Mayor. Mayor, because that's how he wants to be addressed. Oh, ganun niya gustong tawagin siya. He doesn't even want to be addressed as the president. Even when he was the president, he wants to be addressed as the mayor. Ay, mayor, mayor. Ganun sila. Sila Bongo, ganun, mayor.
Yun ang tawag nila, sila ba to, Mayor? Ganun ang tawag nila. Kaya when you call him tatay, I know na ginagawa niyo yun para para show your love for him. Pero in front of him, no one's really calling him tatay. Even Dr. Abadoy, sila Attorney Trixie, sila Mark Lopez, sila Banat Bay, si Mo Kauson, they're not calling him tatay. They call him Mayor. Mayor po. Mayor, pwede po bang ganun sila? O kumbaga, very respectful sila in a sense na medyo professional. Hindi sila yung parang kanto-kanto lang. Tatay! Tay! Di ba? Natatandaan mo nung presidente ka pa. Di ba? Ganito, ganyan. Ang galing mo dun. Corgi and Frenchie. Corgi and Frenchie, thank you very much sa iyong blessing. Ay natin yan, ilalagay natin yung iyong blessing sa ating resort. Ang Boss D Resort, ilalagay po natin yung iyong blessing dyan. Pandagdag yan sa tubig dyan sa resort. Holy water po ang ilalagay natin dyan. Pag nag-swimming kayo, pag ahon nyo, mabait na kayo. Sabi ni Tess Binko, in my opinion, VP Sara is the best DepEd secretary ever. She is, actually. And also the best vice president ever. So, ayun yun. Yun yung kagabi ko pang gustong ibalita. At least man lang, tumama man lang yung title natin, di ba? Oo, ba sabihin nila, clickbait tayo. So, ang title, mag-okay pa rin daw naman sila ni BBM. Maganda naman daw yung relasyon nila. Ewan ko nga, sabi ko nga sa inyo, si BBM, walang problema dyan. Ang problema kay BBM, yung mga nakapaligid sa kanya. Yung mga sumusulsol sa kanya. Inday Sara, BBM, the Dutertes and BBM, they're all in good relationship before. Pinalibing nga ni Tatay Digong Tatay Tulo. Oh, okay lang. Pinalibing nga ni Digong tawag dito yung kanilang ama na hindi nagawa ng mga previous administrations. Kahit magalit sa kanya yung mga kaliwa, ipinalibing nga ni Tatay Digong yan. Di ba yung kanilang tatay? So ibig sabihin, ang relasyon nila malalim talaga. Okay ang mga Marcos sa mga Duterte. Ang problema, putang ina, yung mga nakapalibot sa kanya. Andiyan dyan si Romualdez, andiyan dyan si Lagdameo, andiyan dyan, at lahat yung mga hinayupak na yan nandiyan dyan. Kanya-kanyang pangarap kasi yung mga yan. Oo, lahat yan. Yun ang problema. Si Bongbong Marcos is always in love with Inday Sara, not in a sense, not intimately. In love with Inday Sara in terms of being friendly. Oo, mahal niyan si Inday, mahal niyan yung mga Duterte. Kaya nga napapansin niyo rin si BBM, hindi naman siya masyadong direktang umaatake sa mga Duterte. Hindi siya nagsasalita. Ang nagsasalita, yung mga binabayaran ng vlogger, yung mga nasa gabinete. Pero si Bongbong Marcos itself, hindi mo siya makikitang nagsasalita something against the Dutertes. Ibig sabihin, may respeto pa din yung mama. Ang problema, Bongbong Marcos is not in control. Ang mga may control sa Pilipinas, yung mga nakapaligid sa kanya na mga demonyo, mga satanas, at mga hinayupak sa buhay. So, ganun po yun, mga bossing. Kaya nga sinasabi dito ni Inday na kami ni Bongbong, we're always good. Even, di ba nga ang galit kay Inday, di naman si Bongbong yung asawa niya. So, ganun din yun. Sabi din naman ni Bongbong, ayaw ko nang pag-usapan yung away nila ng asawa ko. O, kasi away nila yun, di ba? And yun yung pinupunto natin dito, that Marcos is not really 100% evil. Nagigilang siyang evil sa paningin natin. It's because of the people around him na nagbibigay sa kanya ng maling mga suggestions, maling mga advice, katulad nitong hinayupak na si Larry Gadon.
Sabi ni Chakanis, Boss, the fact na hinayaan ni BBM na ganyanin ng mga aliporosya si VP, hindi niya totally nire-respeto ang VP at the Duterte. Sabi ko nga sa inyo, Bongbong Marcos is just one person na weak. Alam naman natin that Bongbong Marcos is weak. May asawa siya na mas strong ang personality sa kanya, plus may mga inilagay na tao yung misis niya dyan sa gabinete that hails the Queen. Wala magawa si Bongbong Marcos. Nagsasalita ba si Bongbong? Ini-interview ba si Bongbong? Di ba? Sila mismo ang pumipigil sa media na interviewin si Bongbong. O kasi nga, napapansin nyo, pag nagsalita si Bongbong Marcos, iba yung sinasabi niya sa nangyayari. Napansin nyo ba yun? Na pag nagsalita si Bongbong Marcos, ito yung sinasabi niya, pero iba yung nangyayari. It's because yung mga nangyayari, iba gumagawa, hindi siya. Iba naguutos, hindi siya. Kasi kung ano yung sinasabi niya, yun talaga yung gusto niyang mangyari. Ang problema yung mga nakapalibot sa kanya, puros mga demonyo. Yun. Kaya Chakanis, yes, naniniwala naman ako sa iyo na meron siyang control. The problem is, mas malakas yung kumokontrol sa kanya, therefore, no overpower siya. So, yun ang problema. Hindi, real talk lang tayo. Tingnan nyo si Bongbong Marcos. Meron bang interview si Bongbong Marcos binabanatan yung mga Duterte? Wala. Meron lang mangilan-ngilan. Pero alam naman natin na scripted yun. Pero never siyang nagsalita against the Dutertes. Mas maraming sinasabi ang mga Dutertes against him. Actually, yung mga Duterte nga, ang binabanatan na si Tambaluslos. Because alam nila, ang nasa likod ng lahat ng to, si Tambaluslos. Si Tambaluslos ang meron talagang ano rito, ang meron talagang hand on this dahil nga may pangarap siya si Bongbong Marcos, tapos na siya presidente na siya ngayon, ano pang pangarap niya para sa 2028? Diba, hindi siya bumaba, putang ina. Alam natin lahat na tamad yan. Kung pwede nga lang 2028 na bukas gagawin yan Kasi nga hindi siya masyadong makapag-concert, makanood ng karera. Sobrang yaman ng mga yan. Sagabal sa mga ginagawa nila sa buhay itong pagiging presidente nila kung hindi nyo lang nalalaman. Sabi nga ni PRD, ang hirap maging presidente, wala ka ng buhay. Kaya na maghapon ka nagbabasa ng mga dokumento. Pagkain mo, pagbalik mo ng opisina, ganun na naman karaming dokumento. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ganun. Meron ka pang mga meeting. Puta, problema mo pa yung problema ng Pilipinas. Sabi nga ni President PRD, President Duterte, hindi niya talaga kaya yun Kaya nga kailangan niya ng mga tao sa paligid niya to do that for him. Si PRD, isa lang po ang Special Assistant to the President, si Bongo lang, di pa nagsasalita. Si Bongbong Marcos may Special Assistant to the President na meron pang Executive Secretary na Supreme Court Justice. Tangina, ganun kalakas yung mga nasa paligid niya. O kaya, yun mga nagtatrabaho. Siya, petics na lang. So yun. Si Romualdez lang yan, walang iba. Sabi ni Nightbot. Walang hiya ka, Nightbot. Mas marunong ko pa, nakiki-comment ka. Pakulay ka naman. Walang hiyang Lightbot na ito. Pero hindi, totoo yan. Totoo yan, mga bossing. Hindi talaga masyadong nagsasalita si Bongbong Marcos against the Dutertes. Probably because ina-acknowledge niya pa rin naman lahat ng mga naitulong ng mga Duterte sa kanya. It's just that yung mga nakapalibot sa kanya, mga demonyo, tsaka may mga kanya-kanya talagang agenda. So wala talaga tayong dyan. Wala talaga tayong magagawa dyan. Sabi, Boss Dada, FYI, pupunta si BBM sa Bohol. Namigay ng 10K sa mga 10K na farmers. Aba, sabi ko nga sa inyo, yan ang trip nila. Ang trip nila, mamigay ng ayuda para manatili yung mga tao umasa sa ayuda. Gusto nila na ang mga tao maging mahirap para sa tuwing eleksyon, mabibili nila yung boto ng mga yan. So, ganun. Izakaya Lin, mabuhay ka ha? Oy, kumakain ka ba dyan sa mga izakaya dyan? Pag nagpunta kami dyan, kain tayo sa mga izakaya dyan. Maraming salamat, Izakaya Lin, mabuhay ka. Sabi ni Chakanis, disappointed po talaga ako, Boss D. Isa ako sa mga nabudol Alam ko naman, it's really disappointing na nabudol kayo dahil nga si Inday Sara tumakbo sa ticket nila. Yun naman yung purpose nila talaga. Magaling talaga sila sa politika. Ang purpose talaga nila is for them to win and they cannot win without the Dutertes. Kaya kahit ayaw ni Inday Sara mag-nationals, mag-mayor lang siya, ginawa nila, pinatakbo nila ng Vice President. Di ba? Tapos ngayon, nung tumakbo Vice President, okay naman sila ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya lang, putang ina yung mga nasa paligid nga, mga satanas.
alam nila na yung atensyon ni Bongbong nasa kanya, siya na lang ang apple of the eye ni Bongbong. O sinisiraan nila ng sinisiraan si Inday Sara, pati yung pamilya ni Inday sa Davao, ginugulpi nila. Yun ang problema. So this is not tingnan ninyo, sa Kingdom of Jesus Christ issue, wala pang statement si Bongbong Marcos. Iniiwasan nila na si President Bongbong Marcos magbigay ng mga statement. Kasi alam nila for a fact na pag nagbigay ng statement si Bongbong Marcos, iba doon sa propaganda nila. No, ganun yun. So, focus tayo dun sa mga tao na talagang dapat na binabanatan natin. Si Bongbong Marcos is part of the problem, pero the bigger problem are the people around Bongbong Marcos. So, let us not just focus on Bongbong Marcos alone. Kailangan habang binabatikos natin siya, lahat ng mga nasa paligid, binabatikos din natin pare-parehas. Because again, Bongbong Marcos is just one person. Ang mga kriminal dyan, yung mga nakapaligid. Okay, yun lang po mga bossing. Oo, so again, it's been 3 hours and 11 minutes. OMG. Oh, we've been here for more than 3 hours again. Pagkatapos nito, mag-SMNI pa tayo. Alas 8 ng gabi, Master Judea, Boss Dada. Samantalahin natin habang nasa SMNI pa kami. Habang hindi pa kami napapatalsik ng mga ahas. Samantalahin natin. So alas 8, nandiyan po kami. Mamayang gabi, magbibigay tayo ng mga issue, ng mga reaction natin sa issues na nangyayari sa bayan natin. And then after that, magla-live po tayong muli. Oo, magla-live tayong muli. Aagahan natin mag-live ngayon. Ang dami nating topic. Paano? Puros kay chismis. Oo, kasi maaga din magla-live si Banat Bay. Ngayon, aabangan natin yung live ni Banat Bay. Dahil itatransform na daw ni Banat Bay yung kanyang channel to Palimos Channel. Okay. So that being said, maraming salamat sa inyo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay kayo. Mabuhay kayong lahat at lahat ng mga mahal nyo sa buhay. Maraming salamat sa mga nag-contribute sa ating Boss D Resort. Boss D Resort, ang resort ng mga mababait. Again, yung lalagay po natin tubig dyan sa ating swimming pool ay espesyal. Oo, ang ilalagay po natin dyan ay holy water. Kumbaga, bago kayo mag-swimming, pwede kayong mag-sign of the cross dyan. Dahil holy, pag nag-swimming kayo dyan, pag ahon nyo, lahat ng mga kasalanan nyo, mawawala na rin. Johaini Arais, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Meron ka na ring tiles dyan sa ating resort. God bless you ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo at sana mas marami pa kayong mga manood mamaya. Pasensya na kayo ha. Medyo hindi tayo nadiderail tayo sa ating mga topic dahil sa mga problemang kinakaharap natin sa lipunan at sa loob ng ating organisasyon. Kaya mamaya po, wala nang batian. Diretso na tayo balita. Siguro naman nagsawa na kayo ha. 2 araw na tayong nasa intro pa lang. Okay, so maraming salamat. God bless you and thank you very much. Arigato gozaimasu. Arasarang hamida po. Performance will start momentarily.